From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation, works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Babasa tayo mga kapatid sa John chapter 6, magpapasimula sa verse 32. Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. For the bread of God is he that cometh down from heaven, and giveth life unto the world. And verse 35, And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita, maaari na tayong makaupo, mga kapatid. Hallelujah! Ang Panginoon ang nagsabing, Ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na siya magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw. Pagka nakita ninyo ang ating Panginoon, wala na kayong hahanapin pa, sabagat nasa sa Kanya ng lahat. Kaya sinabi niya, hindi na kayo magugutom pa. You will not go shopping anymore. You will not go shopping anymore for the thing that would satisfy you. Bread, water, it's all in the Lord. When you find Him, you will never thirst and you will never hunger for something again, because the Lord will provide for your every need in the Spirit. We are the spiritual Israelites that God called from the world or from Egypt, and we are on our pilgrimage from earth to heaven. Kung paanong tinawag ng Panginoon ang kanyang dating bayan, ang Israel, pinalakad sila at pinangakuan ng isang lugar na kanilang mapupuntahan na walang iba kundi ang ipinangakong dako, na walang iba kundi ang Kanaan. Ganon din sa atin ngayon. Tayo ay mga spiritual Israelites na tinawag ng Panginoon sa mundong ito. At lumalakad tayo ngayon sa ating paglalakbay mula sa lupang ito, mula sa mundong ito, papunta sa ipinangakong dapit ng Panginoon
na sinabi niyang pupuntahan niya at ihahanda niyang dakong yun at pagkahanda na, babalik siyang muli upang tayo ay kunin at dalhin sa lugar na yon. Hallelujah! While the Israelites in the wilderness were walking and they were on their pilgrimage, God gave them the provision. He made provision for the Israelites on their pilgrimage so they can be sustained while they were on this pilgrimage. At ang sustenance na binigay ng Diyos sa kanila ay sa pamamagitan ng tinatawag na mana. You know, mana is coming from heaven. Mula sa langit, spiritual food yan. Na pagkain, sabi ng banal na kasulatan, ng mga anghel. At ito ay ipinakakain ng Panginoon sa kanyang mga anak. Ang pagkain ito ay nagmumula sa kanya. Tayo na mga spiritual Israelites ngayon ay mayroon ding provision na ibinigay ng Panginoon. At ito ay walang iba kundi ang mana na nagmumula sa langit papunta sa atin. Walang iba kundi ang mga banal na salita ng ating Panginoon. This is our spiritual manna. Now, when we talk about the spiritual manna that we have because we are the spiritual Israelites called out from the world, called out from our spiritual Egypt, and thank God He has given us this ministry, which is a Mosaic ministry. Called out ones. You are God's called out ones. He called you out from the world. He called you out from under the bondage of a spiritual Pharaoh, Satan, sin, and the consequences of sin. God took you out and He gave you the provision that can sustain you on this earthly pilgrimage until you reach the promised land. And that is the Word of God. There are at least 3 respects in which the manna pictures the spiritual food upon which God's people should feed. You know, in the Old Testament, their manna that God was sending to them, this provision is coming from the Lord directly. Hindi na pinadaan ng ibang channel. Mula sa Panginoon, ibinababa sa kanila, pagkatapos pinakakain sa kanila. Every morning in the Israelites' camp, you would see clouds coming down from heaven. And when this cloud is lifted up, pagka tumaas na muli ang mga ulap na ito, pagka pumunta ka doon sa field o doon sa parang, makikita mo na iiwan na yung mga pagkain para sa kanila na pinupulot nila. Ganon din ang mga salita ng Diyos. Sinabi ng ating Panginoon, ako ang tinapay na nanaog mula sa langit. Ang kakain at lalapit sa akin ay hindi na magugutom na muli. Yan ang ating experience. Naririnig ninyo sa mga testimonies dito, sa mga patotoo, kung paanong tayo ay lukso ng lukso o lipat ng lipat sapagkat naghahanap tayo ng makabubuhay sa ating kaluluwa. Hanggang isang araw, napalipat kayo sa tunay na makapagbibigay sa inyo ng buhay at ng tinapay ng buhay na walang iba kundi ang Panginoon. Ano ang naging testimony ng maraming naririto na? Wala na akong hahanapin pa. Naririto na lahat ang aking pangangailangan. Hallelujah! Now, this provision is coming from the Lord. The Word of God comes from God, so we do not dare to make any commandments, man-made bylaws and commandments to let the people of God follow. Because the provision that we have is not coming from any man. It comes from heaven directly to us. And so we treasure the Word of God. The Word of God is just written on a piece of paper maybe, but it's still the Word of God. It becomes rhema when we begin to read it and feed on it every day
and listen to the preaching of the Word of God, these words become breath into our soul. And these words become life into our spirit. They become water for the thirsty. They become cure or medicine for those that are sick. They become salvation to those that need salvation. They become light to those that are in darkness. They become a map for those pilgrims who are lost on the way. They become everything according to our needs. That is the Word of God. Kaya dito mga kapatid, nagpapasalamat tayo, tinetreasure natin ang mga salita ng Diyos sapagkat iyan lamang ang Kanyang ibinigay na makapagliligtas at makabubusog sa ating mga kaluluwa. And this manna was given for the people of God. It's not given for those that are outside of the camp of the Israelites. These were given so it becomes the provision for the people of God. Binigay ito hindi sa ibang tao, ito ay ibinigay sa mga anak ng Diyos lamang. Nagmumula sa Kanya at ibinigay para sa inyo. So, direct ang delivery, mga kapatid. Hindi na dumaan ng kamay ng tao, hindi na dumaan kung saan pa mang lugar. Ito ay mula sa Panginoon papunta sa atin. Kaya ang mga salita ng Diyos mula sa Kanya papunta sa tunay niyang mga anak. Alam niyo, pag hindi kayo anak ng Diyos, hindi ninyo matatanggap ang mga salita niyo. Mahirap para sa inyo yan. Hindi ninyo maaaring kainin yan. Sapagkat yan ay pagkain lamang ng mga agila. Ang lahat ng mga tunay na anak ng Diyos, tinitingnan sila ng Diyos na parang mga agila. At ang mga agila, ang kanilang pagkain ay ang mga preskong karni lamang. Yang mga salita ng Diyos ay mga preskong pagkain. Jesus Christ said, I know my sheep and they know me. I know them and they know my voice. And they follow me. Hallelujah. If you are not a child of God, you will never be able to understand the implications of the truth of the Word of God. You will never appreciate the preachings of the Word. In fact, you may despise them. In fact, you may reject them. And in fact, you may ignore them. But if you are a true child of God, talagang ikaw, mga kapatid, ay mapapalapit sa mga salita ng Diyos. Tingnan ninyo, napakarami ng mga nakikinig sa atin at nanonood sa ating television program. Ngunit, bakit hindi lahat, mga kapatid, naririto sa katedral ngayon? Sapagkat hindi lahat mga tupa ng Diyos. Hindi lahat mga anak ng Diyos. Ngunit kayo, minsan, 2 beses, 3 beses, nakapanood kayo at nakapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Anong nangyari sa puso ninyo? Nabagbag kayo at sinabi ninyo, yan ang aking pinakahahanap, ang mga salitang yan. Hallelujah! Why? Because you know the Word of God. It came from Him and sent directly to you. Kaya ang naghahanap ng mga tupa ay ang mga salita ng Diyos. Kilala nila ang pagkain yan. Alam niyo ang pagkain ng mga vultures, mga kapatid? Alam ba ninyo ang pagkain ng hindi mga agila? Ang pagkain nila ay yung bulok na karne. Ang pagkain nila ay yung mga na nalipasan na ng araw. Ang pagkain nila yung mga hindi nakabubuhay sa kaluluwa. Kaya yung mga hindi tunay na anak ng Diyos, na nagpapakaanak ng Diyos lamang, mahilig sa mga chismis yun. Mahilig sa paninira yun. Mahilig sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Hindi mga salita ng Diyos ang kinakain nila. Mas matamis sa kanila kung maririnig nila ang paninira. Pero sa mga anak ng Diyos, hindi. Ayaw nila yon. Amen. Pero sa mga hindi tunay na anak ng Diyos, naku, yung paninira ang pinakamalakas sa kanila. Natutuwa sila pagka sinasabing si Pastor Kibuloy ay cult. In fact, sila pa nga tumatawag sa atin na cult. Pero yung tunay na mga anak ng Diyos, nagagalit sila sa puso nila
pagka ang mga salita ng Diyos ay tinatawag na cult. Yan ang tunay na mga anak ng Diyos. And they are refreshed and they are made glad when they listen to the words of God. Ang anak ng Diyos yun. Pagka natutuwa sila, nabubusog sila, at kahit ilang oras, makikinig sila ng mga salita ng Diyos. Yun ang hinahanap nila, mga tunay na anak ng Diyos. Palatandaan na yan ay talagang tunay na anak ng Diyos. Yan ang palatandaan na anak ka ng Panginoon sapagkat ikaw ay sumusunod sa kanyang mga salita. Bakit? Because the Word of God was sent for you. Exclusively you. Para sa iyo lamang yan. Kaya pagka mayroong nakikinig sa akin at nanonood sa akin, hindi anak ng Diyos. Pinapatay yung kanilang TV. Pero pagka anak ng Diyos, naku, kahit sira na yung TV, pinaaayos dahil gusto makinig ng mga salita ng Diyos. Kahit na siya ay nagtatrabaho pa, mga kapatid, umaalis doon sa kusina upang kumuha lang ng ballpen at pagkatapos isulat ang mga salita ng Diyos. Sapagkat paborito niya yan. Hindi niya ayaw niyang mamiss yung nasa TV. 10:30 na ng Sabado ngayon. Naku, ayaw kong mamiss yan. O kaya sa gabi, kahit antok na ako, makikinig pa rin ako. Bakit? Pagkain ng kaluluwa natin yan. Direct from the Lord for you. Kaya gustong-gusto mo ang mga salita niya. Kaya naman sa Israelite camp noon, pagka lumalakad sila, walang ibang tribong kasama nila. Namumulot sila ng mana sapagkat para sa kanila lamang yon. Mga tunay na mga anak ng Diyos, ang salita ng Diyos ay para sa inyo lamang. Exclusively for you. That's why you like it. That's why it is good for the palate. That's why it is very good to eat of the words of God. At kahit mainit, pumupunta kayo, di ba? At wala pang air conditioning system itong cathedral natin, pumupunta kayo, di ba? Kahit napakalayo ninyo, doon kayo sa pinakadulo, pumupunta pa rin kayo dito, di ba? Nilalampasan ninyo yung mga sambahan dyan sa downtown na malapit sa inyo, di ba? Katabing-katabi ninyo yung isang sambahan dyan, dapat doon na lang kayo. Bakit lumampas kayo doon at pumupunta dito, nagsasacrifice, ang init dito, pagkatapos ang layo pa, pagkatapos mga kapatid, minsan lumalakad pa kayo sapagkat wala kayong sasakyan. Bakit pumupunta kayo dito? Ang pinupunta ninyo dito ay ang mga pagkain ng inyong kaluluwa, mga salita ng Diyos. Now, there is also a similarity between us and the spiritual, the material Israelites and us, the spiritual Israelites, in the manner in which the manna had to be gathered. Now, the manna had to be gathered in accordance with the need of every man. Ang lahat ng mana, kahit marami kang nakikita, ang kukunin mo lang yung para sa'yo. Yung kinakailangang kainin mo bawat araw. Kaya, binigyan ng instructions ang mga anak ng Diyos na pagka lumakad kayo at pinupulot ninyo yung mana, sabi ng Panginoon, merong certain measure na binigay sa kanila daily for every man according to your need lamang. Kahit napakarami mong nakikita riyan, pagka hindi mo pa kailangan, huwag mo munang pulutin yun. Yung kailangan mo lang sa bawat araw, ang pulutin mo. Ngayon, hindi nila sinunod ang instructions na yon. Ano ang nangyari sa kanila, mga kapatid? Sabi ng Panginoon, tig-1 kilo lang, bawat tao, bawat araw. Hindi ba, mga kapatid, kumuha ng 50 kilo? Sapagkat ang dami lang nakikita. In-stock doon sa bahay nila. Now, that is human nature. Pagka marami tayong nakikita, gusto natin, tambak natin, pagkatapos i-stock doon sa bahay natin. Mga kapatid, kinaumagahan, inamag, at may mga uod na yung manang ihipon nila. Gusto ng Panginoon, yung para sa ating provision lamang ang ating dapat kainin bawat araw. Now, dito, sa pagkain sa mga salita ng Diyos, may isang lamesa tayo, and this is the spiritual table of the Lord Jesus Christ, in which you are all now seated on the table, and we are all feeding from the words of God. Ngunit, iba-ibang uri ang pagkain ng mga salita ng Diyos na naririyan. You get me? Bakit?
Sapagkat merong mga baby Christians dito at merong mga old Christians dito. Kaya kahit iisang lamesa tayo, iisang pananampalataya tayo, ang pagkain natin ay iba-iba. May pagkain para sa mga baby, may pagkain para sa mga matatanda na. Kayong mga matatanda na sa pananampalataya, huwag naman ninyong kunin yung pagkain para sa mga baby. Kayo namang para mga baby, huwag naman ninyong guyain yung mga pagkain para sa mga matatanda na. Yung para sa kailangan mo ang dapat kainin mo. Kung minsan ako ang nagsiserve, minsan maraming beses talagang ako ang nagsiserve ng pagkain ng salita ng Diyos. Kayong mga bago pa sa pananampalataya, baka naririnig niyo ako nangangaral na hindi para sa inyo, mabigat sa inyong pakikinig, huwag ninyong kainin yun. Baka maimpatso kayo. At pagkatapos, mamatay sa inyong paglilingkod, sapagkat ang pagkain kinain ninyo ay hindi para sa inyo. Ano mga kapatid ang palatandaan na para sa iyo yan? Nakakalugod sa iyo. Yung mapapakinggan mo sa akin na nakaka-bless para sa iyo, yun ang kunin mo. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. We are gathered in one table and we are all provided with this spiritual provision for our every need daily. If you are a child of God and you are a newborn infant in the kingdom of God, there is provision for you. Take out that food and eat it. Eat and drink of the milk of the Word of God according to your need. Those that are already old in their faith, and they are already being fed by the precious words of God since the very beginning. There is also food for you. Mayroon ng matigas na pagkain para sa iyo. May mga naririto, sabi na, hindi ko na gusto yung malambot na pagkain. Gusto ko yung matigas. Meron ding para sa iyo. Yun ang kainin mo. Yun ang mga bata pa, huwag ninyong kainin yung matigas. Yung malat lang na naririnig ninyo, yun ang kainin nyo. Sabagat yun ang pangangailangan ninyo sa araw na yan. Hallelujah! So, it is gathered in accordance with the need of every man. And the manna is gathered at an early hour. Hallelujah. Let us have devotions at an early hour. Let us read the Word of God at an early hour. Kailangan kung maaari ang lahat ng Jesus Christ members ay gumising ng alas 3 o alas 4 hanggang umaga. I-dedicate ninyo ang oras na yan sa pag-gather ng mga salita ng Diyos, sa pag-gather ng pagkain para sa inyo. If you need to listen to a tape of your pastor, listen to it. If you need to read of the words of God for 2 or 3 hours before you work, you do that. Because that is your food for the day. Yung mga Israelites, pagka kinaumagahan, kaya walang tamad na Israelites. Bumabangon talaga sila. Kasi pagka umabot sila ng alas 8 ng umaga, matutunaw na yung mana. Hindi na sila makakakain pa. Ngayon, ang instructions ng Panginoon, kumuha ka ng para sa iyo lang. Huwag kang kumuha para sa kapatid mo. Iba yun sa kanya. Kailangan lumakad siyang sarili niya upang makakuha ng pagkain para sa kanya. Ganyan din ngayon sa ating pananampalataya. Lahat tayo ay kailangang magsikap na makakain ng mga salitang yan ng ating sarili. Huwag kang pumunta rito ng dahilan sa asawa mo. Huwag kang pumunta rito ng dahilan sa kapatid mo. Pumunta ka rito at kumain ng mga salita ng Diyos ng dahilan sa ikaw ay nangangailangan sa mga salitang yan na makabubuhay sa iyo. What happens to an Israelite who failed to gather manna in 1 week? He will go starving and he will die later on. Ayaw ng Diyos yun. Kaya ang bawat isa sa kanila, lahat sila ay lumalabas at kumukuha. Walang nagsasabi rong, okay, kapatid kita, pagod ako ngayon, kaya ikaw na lang ang pumunta doon, pagkatapos pakikuha mo na lang yung mana para sa akin. Pag-uwi mo rito, ibigay mo na lang sa akin. That's not included in the instructions of God. Ganon din sa atin, mga kapatid. Huwag ninyong ipadala yung mga anak ninyo, mga kapatid ninyo, asawa ninyo, at sabihin ninyo,
pag-uwi ninyo, sabihin mo na lang sa akin kung ano mensahe ni Pastor Kibuloy, para na rin akong nakapagsamba. Hindi. Kailangan individually, kayong lahat pumunta rito at kumain sa mga salita ng ating Panginoon Diyos. And you also see why it should be gathered every day. Because that is fresh. Fresh ko yan. Ayaw ng Diyos na bahaw ang kinakain mo. Ayaw ng Diyos na panis yung kinakain mo. Ayaw niya yung nabukasan ang kinakain mo. Gusto niya, fresco, araw-araw ang pagkain kinakain mo. People of God, do not be contented with what is food yesterday. You must always search for that which feeds your soul, and the provision is here given to us. What is the purpose why this manna was given? Now in Exodus, it was given to us the account of how this manna was gathered, and then the purpose of why it is to be gathered. The purpose of this manna is to sustain the people of God throughout the pilgrimage. They were in this pilgrimage for 40 years. Pero niya 40 taon sila sa pilgrimage nito, paglalakbay na ito. At kung wala silang sustenance, mga kapatid, ay hindi sila maaaring makapagpatuloy. At simple lang ang binibigay ng Panginoon. Simpleng mana, naroroon na ang kanilang ulam, naroroon ang kanilang kanin, naroroon ang kanilang inumin. Pagka kinain mo yung mana, para ka nang uminom ng coke, para ka nang uminom ng tubig, para ka nang kumain ng kinilaw, lahat naroroon na. Kaya wala ka nang hahanapin. Tayo ngayon, ano ang nakapagpapatuloy sa atin paglilingkod sa Panginoon? Ang mga manang nanggagaling sa Kanya na walang iba kundi ang mga salita ng ating Panginoon Diyos. This is what sustains us in our walk with Him. Other people's sustenance is worship. Hindi yun ang sustenance natin, mga kapatid. Bakit kayo nagpapatuloy ng paglilingkod ninyo? Kasi maganda yung music dyan sa amin. Masaya kami masyado. Anong mangyayari kung mawawala na yan? Mamamatay na kayo. Dito, mga kapatid, kunin na ninyo ang lahat. Pati katedral na ito, kunin ninyo. Pati lupang ito, kunin ninyo. Nasa kuweba na lang tayo. Huwag lang kunin yung mga salita ng Diyos. Don't take away the words of God. We may never sing anymore. If this country was plunged into communism in the years 1985 to 87, we may never be in this cathedral today. We may be underground right now. And we may not be able to sing the praises as freely as we are doing today. Because we will have no more freedom if communism takes over. Wala na, hindi na. Paano tayo ngayon, mga kapatid, makapagpapatuloy? Kung ang ating inaasahan, yun lamang ating pag-awit, yun lamang kasayahan, yung social gospel, that when I come to the church, I will be able to see my friends there. Wala na yun. Ano mangyayari, mga kapatid? Word of God pa rin ang siyang magsusustain sa atin. Kaya ang pinakamahalaga, yung talagang tinapay na nagmumula sa langit na walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Pakamahalin natin ang mga salita ng ating Panginoon. Don't misunderstand me. I'm not belittling music. I'm not belittling worship to God. No, I am not. In fact, I am an advocate of worship. In fact, I am an avid advocate of what is real worship in the church. And I love music. Kaya meron tayong musicians dito at meron tayong music ministry, music department natin dito, mga kapatid, to worship the Lord. Kailangan yung sayaw talagang tunay. Huwag kayong mahiya pagka sumasayaw kayo para sa Panginoon. Pero anong pinakamalaga dito? Yung sayaw sa worship o yung mga salita ng Diyos? Mga salita ng Diyos. Because this is what sustained the people of God throughout the pilgrimage. To test the obedience of the people of God, they have to be given the manna. Ang manna, hindi lamang pala sa kanilang sustenance, ito ay para rin sa kanilang testing. Sinusubukan ng Panginoon kung talagang sila ay susunod sa Kanya.
So dito ay pinakikita ng Panginoon na hindi lamang mabubuhay ang tao sa tinapay, hindi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Panginoon Diyos. Kaya simpleng-simple yung mana. It's just very small. It's a very small thing na pupulutin mo. Very simple. Ang lasa, matabang, pagkatapos may pagka-oily. Yun ang kinakain mo araw-araw for 40 years. Pero mga kapatid, wala silang sakit. Pero mga kapatid, wala silang karamdaman. At ang nakakabuti pa, hindi sila tumatanda. Walang kulubot ang kanilang mga mukha. At ang nakapagtataka pa, pati baro nila, hindi nasisira. Pati sapatos nila, hindi naluluma. Bago pa rin ang sapatos nila. That is the effect of what mana will do. Pero sa panlasa mo, hindi maganda. Oily, matabang, talagang hindi kaibig-ibig para sa bibig mo. Yan ang lasa ng mana. Simple-simple lang, kainin mo, ganun lang kalaki, araw-araw. Ngayon, ang mga tao, mga kapatid, mahilig na sa iba't ibang klaseng pagkain. Ano? Siguro kung pakakainin ko kayo dito ng saging araw-araw, nagre-reklamo siguro kayo. Yung salita ng Diyos, ganun sa ating panlasa. Kung minsan, hindi masyadong masarap ang salita ng Diyos, kung minsan naman, ginagawang masarap ng Panginoon para sa atin, kung minsan naman, hindi, mga kapatid. Ngunit ang epekto ng salita ng Diyos, pagka kinakain natin yan, araw-araw, sapagat yan ang ating tinapay, hindi tayo tatanda. Hindi tayo tatanda sapagat ang resulta niyan, buhay na walang hanggan. Tingnan niyo ang pastor ninyo, hindi tumatanda. Tingnan ninyo ang mukha ninyo, mga kapatid. Hindi rin kayo tumatanda. Pagkasalita ng Diyos ang palaging kinakain ninyo, mahahalata mo yung tao ang pagkain niyang salita ng Diyos, maliwanag ang kanyang mukha, at hindi siya tumatanda. Yung mga kulubot mo na aalis, huwag ka nang mag-makeup pa. Huwag ka nang pumunta pa doon sa laser tone upang ipaalis ang mga kulubot sa mukha mo. Ang mga salita ng Diyos nag-aalis ng kulubot sa iyong mukha. Yung balat mo hindi tatanda. Ikaw ay magiging bata araw-araw, sabagat yan ay mga pagkain papunta sa buhay na walang hanggan. To test your obedience, you have to feed on the Word of God. Pero ninyo, mga kapatid, to test your obedience, sabi ng Panginoon talagang, inalis ko yung iba't ibang pagkain sa inyo upang naman subukan ko kayo kung kayo ay talaga bang susunod sa akin. Hallelujah. Tayo ganun din. Susunod ba tayo sa Panginoon? Na Word of God lamang ang ating kakainin, ang hinahanap natin yung purong salita ng Panginoon na nakapagbubuhay sa ating kaluluwa. There is a remarkable remembrance between the manna and the Word of God. This is to impress upon us a very magnificent truth. This is to say to us that we need this food regularly and the Word of God during our pilgrimage from earth to heaven. Kinakailangan natin talaga ang salita ng Diyos. Anong salita ng Diyos? Yan ang tinapay natin. Yan ang American bread natin araw-araw. Yan ang ating pandesal araw-araw. Kaya sinabi ng Panginoon, ako ang tinapay na nanggagaling sa langit. Ako ang tinapay ng buhay. Si Moses, binigyan kayo ng tinapay, ngunit ang aking Ama ay nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay mula sa langit. Sabagat ang tinapay ng Diyos ay yung nagmumula sa langit at nagbibigay ng buhay sa buong sanlibutan. Hallelujah! We thank God in our ministry, this bread is forever present with us. And also, Jesus Christ said, your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. And then he made it clear, he said, I am the living bread
which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Ang buhay niya, sinasabi niya, ang siyang tunay na tinapay. Sinabi niya, ako ang buhay na tinapay na nagmumula sa langit. Ang taong kakain sa akin, hindi na mamamatay. Yung mga pinakain ni Moses, sabi niya, namatay ang lahat. Ngunit itong tinapay na nagmumula sa langit, na buhay pagkakinain ninyo, hindi na kayo mamamatay pa. Papasalamat tayo mga kapatid, sapagkat matutupad sa ating paglilingkod yan. We are the generation that will see the coming of Jesus Christ, and we will never pass through the grave. I appreciate your clapping of hands. I will also appreciate if you couple that with praises. Lahat ay tumalakpak ng kailang kamay. Okay, that's good. That's praise for God. I-praise natin siya, no? Ngayon, isabay natin doon sa ating palakpak ang malakas na praise the Lord. Amen! Praise God. Mga kapatid, nagpapasalamat ba kayo sa Panginoon sapagkat ang tunay at buhay na tinapay ay kasama natin sa mga sandaling ito? Sino ang tunay at buhay na tinapay na nagmumula sa langit? Ang ating Panginoong Kristo. Ano ang sinabi niya? Ang aking laman ay tinapay at ito ay binigay ko para sa buhay ng sanlibutan. How did He give His flesh? He gave His flesh by dying on the cross because of these words that He has given to us. Binigay na niya ang mga salita niya at pinatay siya ng dahil sa mga salitang yan. Hindi siya umayaw sa kamatayan, ibinigay pa rin niya. Kaya ang mga salitang ito ngayon ay buhay sa atin. You know, in order for something to be of benefit to us, that something must die. Sinong kumakain dito ng bakang buhay? Pero sino ang kumakain ng baka? Asan naman? Siguro bago kayo pumunta dito, may kumain ng baka sa inyo. Ano yung kinain ninyong baka? Buhay? Hindi niyo maaaring kainin yung buhay na baka, baka sungayin kayo niyan. Kailangang mamatay muna. Mamatay muna siya bago maibigay yung laman niya at kainin natin at yun ang makapagpatuloy ng ating buhay. Alam niyo kung saan nanggagaling yung tinapay? Nanggagaling sa flour. Alam niyo kung saan nanggagaling ang flour? Nanggagaling yan sa either kamuting kahoy, o kaya sa corn, o kaya sa ano pa mang nabubuhay. No? Bago maging flour yan at bago maging tinapay, kailangang mamatay muna ang tanim na yan. Bunutin mo muna at mamatay muna. Sino kumakain ng petsay na buhay? Kumakain ka ng repolyong buhay? Pumupunta kayo doon sa garden pagkatapos mga kapatid, kinakagat ninyo yung repolyo? Hindi. Bubunutin muna ninyo, mamamatay muna siya, tadtarin muna ninyo bago maging pagkain para sa inyo. Ang Panginoon kailangang mamatay sa krus upang ang mga salitang itong ibinigay niya ay magkaroon ng bisa sa bawat isa sa atin na kung kakainin natin, yan ang kanyang laman. Now when it speaks of His flesh, it's speaking of His life. His life is without effect on us if He will not die on that cross. That's why these words are so powerful. Now, they are bread for us because He already died for those words. And we can eat them every time we need them. They are bread for us. Kaya nakapagpapatuloy tayo sa ating buhay ngayon. Sinabi niya, anyone that comes to me and eat of this flesh shall live, and drink of my blood shall have eternal life. Isang araw nangaral ako ng patungkol dito. Kumakain tayo sa laman ng ating Panginoon at umiinom tayo ng kanyang dugo. Anong sinabi ng iba?
Yung mga accusers natin, huwag kayong pumunta dyan sa simbahan ni Pastor Kibuloy. Wak-wak yan sila. Kumakain yan ng laman at umiinom ng dugo. Alam niyo yung laman at dugo, pagka nagkasama yan, equals life, equals buhay. Tingnan niyo, may laman kayo, may dugo, nagkasama, buhay kayo. Mga kapatid, ang buhay ninyo, maaalis lang sa inyo pagka namatay kayo. Mamamatay yung laman ninyo. Maaalis yung buhay, pupunta sa langit. Ngayon, ang buhay ng Panginoon, i-divide niya sa atin. At siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Ang buhay na yon ibinigay niya. At ang buhay niya ay walang iba kundi ang kanyang mga banal na salita. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. John chapter 6 verse 63, Jesus Christ said, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Yang mga salitang yan, buhay ngayon. Mana, iniipon natin, kinakain natin, nakapagpapatuloy ng ating buhay, hindi lamang buhay dito, kundi sa buhay na walang hanggan. Pagkain yan mula sa Diyos para lamang sa mga anak niya. Hawakan natin, pakamahalin natin, at sabihin natin, hindi po namin bibitiwan, Panginoon, ang pagkain ito. Noon, nabubuhay kayo sa mga rituals ng simbahan ninyo. Kaya naman araw-araw, namamatay kayo. Because that's going for death. Wala kayong pag-asa. At araw-araw, pabagsak ang inyong buhay. Papunta kayo, pabalik sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo naaalis sa mga kasalanan niyo. Tingnan ninyo ang diferensya pagka mga salita na ng Diyos ang kakainin ninyo. Yan ang buhay ng Panginoon. Ang buhay niya tinatransfer sa inyo. Do you believe in divine transference? That what you eat is what you are going to be? Now, we are eating the life of Jesus Christ. We are partaking of that life. Kung anong kinakain mo, yun ikaw. Sapagkat yung kinakain mo will be digested by you, and then that digested system of yours is going to distribute the juices of what you have eaten towards all of the system of your body. At yan ang magbibigay ng buhay sa iyo. Ganyan din mga kapatid sa mga salita ng Diyos. Pagka kinakain mo yon araw-araw, yung buhay mong makatao nawawala, makalaman nawawala, at yung buhay ni Jesus Christ ang magpasimulang makikita na sa iyo. Sapagkat kung anong kinakain mo, yun ang magiging ikaw. Isang araw, sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon. From heaven we are looking for our Lord Jesus Christ, who will change our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body. Isang araw, gigising tayo, glorification na pala. Yung katawan natin, nabuo na, at katulad na ng katawan ng ating Panginoon, hindi na mamamatay. Hallelujah! Hindi na magkakasakit. Wala na problema. At wala nang limitations. He said, those that are born in the Spirit are like the wind. Now you see it and now you don't. Sabi niya, nakikita niyo yung hangin? Hindi alam kung saan galing, hindi alam kung saan papunta. Yung lahat ng pinanganak sa Espiritu, sabi niya, ganyan. Kaya tayo mga anak ng Diyos, isang araw, magtitipon mga kapatid. Pagkatapos isa-isa, bibigyan ng buhay na yan. Ngunit bago ka mabigyan ng buhay na yan, kainin mo muna yung salita na makapagdadala sa iyo sa buhay na yan. At ang mga salitang yan ay walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. The Word of God. This is the bread. We are going to partake of this right now. Before we partake of that, let us look at the significance of what we are partaking. Now, si Jesus Christ, pagka kinain natin yung symbol ng bread, ininom natin yung niya, ay ibig sabihin nasa sa atin siya at tayo ay nasa sa Kanya. Your life is in me and my life is in you. I in you and you in me. Panginoon, ang buhay ko nasa iyo at ang buhay mo nasa sa akin. Make me worthy to follow you. I am your body, you are my head. I will follow you wherever. You and me are one. Hindi mangyayari, Panginoon, na magkahiwalay tayo. Ako't ikaw, iisa lamang Panginoon. Hallelujah. Now, pagka kayo ay
nakipag-partake sa buhay ni Kristo. Mga kapatid, kailangan malalim ang commitment ninyo. Nung magpapartake sila sa communion na ito, si Judas ay kasama nila. Sabi ng Panginoon, meron isa dito ang hindi worthy sapagkat hindi siya committed sa buhay ko. And he is not clean. Sabi niya, gawin mo na ang kinakailangan gawin mo. And then he betrayed Jesus Christ. Sa atin dito bilang mga anak ng Diyos, kailangang malalim ang commitment natin. Pagka tayo ay nakiisa sa buhay niya, don't ever betray the life of Jesus Christ to you. Do not break your testimonies. Lahat kayong pumunta rito, may testimony sa buhay kung paano kayong binago ng Panginoon, kung paano kayong binanal ng Panginoon. Don't ever break that testimony. Huwag ninyong i-break yun. Huwag ninyong i-betray yun. Kailangan magpatuloy kayo at pagkatapos mga kapatid, ipahayag ninyo sa buong sanglibutan ang ginawa ng Panginoon sa inyo. Whatever happens, Lord, I will follow you. Tingnan yung apostoles na sumunod sa Kanya, kahit anong ginawa sa kanila, faithful pa rin sila sa pagsusunod sa Panginoon. They were worthy to be with His life. Ang mga butil sa kanilang pananampalataya, ganon din sa mga sandaling ito. Committed tayo. Ano man ang mangyari, Panginoon, mananatili po kami sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As far as I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch your power. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.